May 3 araw lang pala ang kailangan para baguhin ang takbo ng buhay mo. Parang mahirap paniwalaan, di ba? Pero totoo ito. Isipin mo, 72 oras, 4,320 minuto. At ang tanging kailangang baguhin. Ang tingin mo sa sarili mo. Marami ang sasabing imposible yan, na walang tao ang makakapagbago ng buhay niya ng ganun kabilis. Pero paano kung sabihin kong ang realidad na nararanasan mo ngayon ay bunga ng paulit-ulit mong iniisip, kahit hindi mo namamalayan? At kung babaguhin mo yan, magbabago rin ang mundo mo para umayon sa tunay mong pagkatao. Parang engkanto. Subukan mo. Basahin mo to hanggang dulo. Kung wala kang maramdamang pagbabago sa loob mo pagkatapos, sige, ituloy mo na lang ang dati mong buhay. Matagal na akong nabubuhay sa paniniwalang isang bigo ako. Hindi ko man sinasabi, ramdam na ramdam ko ito sa kalooban ko. Isang taong walang diploma, palipat-lipat ng trabaho, kulang na kulang sa pera, halos hindi mabuhay ng maayos. Isang lumang, mabigat na Amerikana ang lagi kong suot, nakakainit pa tuwing tag-araw. At ang pinaka-nakakagulat, akala ko yun na ang tadhana ko. Para bang nakasulat na sa bituin. Naranasan mo na bang makaramdam ng ganito? Na parang may invisible na pader sa pagitan mo at ng buhay na gusto mo. Ang problema, kapag nasanay ka na sa negatibong larawan ng sarili mo, tumitigil ka na sa pakikipaglaban. Tinitingnan mo ang sarili mo sa salamin at nakikita mo ang isang ordinaryo, limitado, walang kakayahang tao. At ganun din ang pakikitungo sa iyo ng mundo. Ang tingin mo sa sarili mo ang nagdidikta ng iyong kilos, pananalita, pakikipag-ugnayan, at higit sa lahat, ang paniniwala mo sa kakayahan mo. Ang masaklap, karamihan sa atin ay hindi na nagtatanong. Tinatanggap na lang nila ang ganitong sitwasyon na parang hindi na mababago. Pero natuklasan kong ilusyon lang pala yon. Isang kasinungalingan na paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo hanggang sa maniwala ka na. Ang pagbabago ng tingin mo sa sarili mo ay hindi nagsisimula sa himala, kundi sa isang puting papel. Literal na puting papel. Isang araw, umupo ako at sinulat ko ng detalyado kung sino ang gusto kong maging. Hindi basta isang pangarap, kundi isang maayos at detalyadong plano. Paano siya gumagalaw? Ano ang suot niya? Magkano ang kinikita niya? Paano siya makipag-usap sa mga pulong? Sino ang mga kaibigan niya? Anong mga iniisip niya araw-araw? Lahat yon sinulat ko. At humanap ako ng inspirasyon sa mga taong hinahangaan ko. Hindi ko gustong maging sila, pero gusto kong kunin ang mga magagandang katangian nila. Ang gilas ng isa, ang kalmado ng isa pa, ang tiwala sa sarili ng isa. Sinimulan kong buuin ang bagong ako. Sa una, parang kakaiba. Wala pang nakikitang resulta, pero may nagbabago na sa loob. Kapag pinayagan mong isipin ang bagong bersyon ng sarili mo, magbabago na ang kilos mo. Kahit hindi pa halata sa iba, mararamdaman mo na. At doon magsisimula ang lahat. Bata pa ako, nakita ko ang kaibigan ko na kalmado at maayos ang paglalakad. Tinandaan ko yon. Taon na ang lumipas, ginaya ko na ang ganitong paraan ng paglalakad. Walang pagmamadali, maayos at may kumpiyansa. Hanggang ngayon, mahirap mo akong makita na nagmamadali. Naging parte na ng pagkatao ko yon. Marami ang sumusuko dahil sa takot. Takot na magmukhang mayabang. Takot na mabigo ulit. Takot sa sasabihin ng iba. Pero sabihin mo nga sa akin, ano ang mas nakakatakot? Ang magbago at mangahas na maging ekstraordinaryo, o ang maghintay pa ng 30 taon sa isang buhay na hindi ka nasisiyahan? At higit sa lahat, sino ang nagturo sa iyo ng limitadong pananaw na yan? Ang pamilya mo? Ang eskwelahan? Ang lipunan? Ilang ihindi mo kaya ang narinig mo bago mo pa man subukan? Ilang ihindi para sa iyo yan? Ilang beses mo bang sinubukang umayon sa gusto ng iba, kahit alam mong para ka sa mas malaki? May pag-aaral si E. Carol Dweck sa Stanford University tungkol sa fixed mindset at growth mindset. Pinatunayan niya na ang tingin mo sa sarili mo ay may malaking epekto sa kakayahan mong umunlad. Ang mga taong naniniwalang hindi na mababago ang kanilang mga kakayahan ay madalas na umiiwas sa mga hamon, madaling sumusuko, at naiinggit sa tagumpay ng iba. Samantalang ang mga taong naniniwala sa pagbabago, pag-aaral, at pag-unlad ay ginagawang inspirasyon ang mga pagkabigo. At lahat ito ay nagsisimula sa iyong tingin sa sarili. Iniwan ko ang mga trabahong itinuturing kong walang kwenta, at binuo ko ang isang international company.
Pero wala sana yon kung hindi ko binago ang tingin ko sa sarili ko. Ang action, ang resulta, dumating yun pagkatapos, pero ang totoong pagbabago ay nang magdesisyon akong baguhin ang tingin ko sa sarili ko. Kaya ang unang hakbang para baguhin ang lahat sa loob ng 3 araw, isulat mo ang bagong tingin mo sa sarili mo. Huwag kang maghintay na maging handa ka na. Huwag kang maghintay ng pera, tagumpay, o papuri. Isulat mo sa papel ang pinakamakapangyarihang bersyon mo. At basahin mo ng malakas. Damhin mo. Paniniwalaan mo. Isuot mo iyang larawan. Dahil ang tingin mo sa sarili mo ang nagdidikta ng iyong mga kilos. At ang iyong mga kilos ang nagdidikta ng lahat ng nasa paligid mo. Ngayon, tanungin ko, kung wala kang limitasyon, sino ka? Anong uri ng buhay ang mabubuhay mo? Hindi ka nakakulong sa kung ano ka ngayon. Nasasanay ka lang. At ang ugali mababago. Kung may tapang kang magsimula. Kung gusto mo ng bago sa buhay mo, kailangan mong lumikha ng espasyo para rito. At madalas, hindi pisikal na espasyo ito, mental, emosyonal, enerhiya. Ito ang espasyo na inuokupahan ng mga lumang paniniwala, lumang patterns, at higit sa lahat, ang larawang ayaw mong bitawan, kahit alam mong hindi na ito angkop sa'yo. Natuklasan ko ito nang mapagtanto kong naniniwala akong hindi ako karapat-dapat sa kasaganaan. Hanggat nananatili ang ideyang iyon, walang tunay na pagbabago ang mangyayari. Kaya sinimulan kong likhain ang kapaligiran ng buhay na gusto ko, kahit wala pang katibayan. Sinimulan kong kumilos na para bang ako na ang taong gusto kong maging. At para itong kabaliwan sa ilan. Naglalakad ako na may pera sa bulsa, kahit na peking pera ang karamihan. Isang tunay na pera sa harap at ang iba, papel lang, pero may bigat, may volume, may texture. Alam ng conscious mind ko na panloloko yon, pero ang subconscious ko nararamdaman lang niya. At naniniwala. At sa paglipas ng panahon, naging totoo yon. At ngayon, bihira na akong gumamit ng cash, pero lagi pa rin akong may daladalang mga $3,000. Hindi para magpasikat. Kundi dahil may representasyon yon. Representasyon ng isang taong maginhawa, may tiwala sa sarili, at may access sa gusto niya. Hindi ito tungkol sa pera mismo. Tungkol ito sa paglikha ng kapaligiran ng buhay na gusto mo bago pa ito mangyari. Dahil ang universo ay tumutugon sa kung ano ka, hindi sa kung ano ang gusto mong maging. Kaya kung gusto mo ng kasaganaan, kumilos kang parang mayaman ka na. Kahit nagbabayad ka pa ng mga utang. Isuot mo ang pinakamagandang damit mo. Alagaan mo ang sarili mo. Magpakita ka sa mga lugar na para bang alam mong may halaga ka. Binabago nito ang iyong enerhiya, ang iyong vibration, at ang iyong realidad. Naalala ko noong dumaan ako sa isang mamahaling tindahan ng sapatos sa Toronto. Wala akong perang pambili doon. Pero may nakita akong sapatos sa display at naisip ko, balang araw, magkakaroon ako niyan. At bumalik na ako doon. Hindi noon mismo. Pero bumalik ako. Ngayon, ang mga sapatos ko ay gawa sa Italy, Arcioli, isa sa mga pinakamahusay na gumagawa ng sapatos sa mundo. Pero lahat ito ay nagsimula sa isang desisyon. Ang desisyon na payagan ang sarili kong mangarap kahit mukhang imposible. Totoo ito sa kahit anong aspeto ng buhay mo. Gusto mo ng mas magandang relasyon? Simulan mong mahalin ang sarili mo. Gusto mo ng mas magandang trabaho? Magbihis at kumilos kang parang nasa posisyon ka na. Gusto mo ng kapayapaan? Alisin mo ang mga bagay na nakakaistorbo sa iyo, negatibong balita, walang kwentang usapan, at walang saysay na paghahambing. Lumikha ka ng emosyonal na espasyo para sa kapayapaan. Nakikita ko ang maraming tao na nagsasabing wala silang oras, pagod na sila, mahirap na. Pero patuloy pa rin silang nagpapakain sa mga negatibong kapaligiran sa loob at labas ng kanilang sarili na hindi na angkop sa bagong kabanata ng buhay na gusto nilang sulatin. Para itong isang basong puno na. Walang bago pang pumapasok dahil wala ka pang lakas ng loob na ibuhos ang laman. At hindi ko sinasabing madali ito. Mararamdaman mong katawa-tawa ka minsan. Magtatanong ka kung may saysay ba ito. Pero hayaan mong sabihin ko, hindi kailangang may saysay ito ngayon. Magkakaroon ng saysay ito mamaya, kapag tiningnan mo ang nakaraan at napagtanto mong ang desisyon mong kumilos na parang ikaw na iyon ang simula ng lahat. May mga pag-aaral na nagpapatunay nito. Ang Harvard University ay gumawa ng isang eksperimento sa 2 grupo. Ang isa ay sinabihang kumilos na para bang matagumpay na sila sa kanilang mga karera, kahit walang tunay na pagbabago sa kanilang trabaho.
Ang isa pang grupo ay nagpatuloy sa kanilang routine. Pagkatapos ng 3 linggo, ang grupo na nagkunwaring matagumpay ay may malaking pag-unlad sa tiwala sa sarili, pagdedesisyon, at pangkalahatang performance. At alam mo kung bakit? Dahil naniniwala ang utak sa paulit-ulit mong ginagawa na may emosyon. Hindi nito na i-differentiate ang totoo sa matinding imahinasyon. Hindi mo kailangan ng milyon-milyong piso para mabuhay na parang mayaman ka na. Kailangan mo ng bagong ugali. Kailangan mo ng bagong emosyonal na pattern. Higit sa lahat, kailangan mo ng lakas ng loob para likhain ang kapaligiran ng gusto mong makita sa labas. Nakita ko ito sa sarili kong buhay. Hindi ito nangyari sa isang gabi lang. Pero sapat na ang bilis para magmukhang magic. Pero hindi naman yun magic. Decision yun. Paulit-ulit. Paniniwala. At kung gagawin mo ito sa loob lang ng 3 araw, may pagtuon, may intensyon, mapapansin mo ang pagkakaiba. Isang di inaasahang usapan. Isang ideya na hindi mo naisip dati. Isang pakiramdam ng gaan. Isang di inaasahang imbitasyon. Magsisimulang gumalaw ang mundo dahil gumalaw ka na muna. At marahil ito ang pinakamahirap tanggapin, ang mundo ay hindi magbabago para magsimula kang magbago. Ikaw ang magbabago at saka susundan ng mundo. Iyan ang tamang pagkakasunod-sunod. Iyan ang sikreto. At nagsisimula ito ngayon sa'yo. Sa loob ng 3 araw, mag-commit ka sa isang simpleng bagay pero napakalakas, magbihis, mag-isip, magsalita, at kumilos na parang ikaw na ang taong isinulat mo sa papel. 3 araw lang. Hindi ito pangako habang buhay. Hindi kailangang iwanan mo ang lahat at lumipat ng bansa. Ito ay isang maikli pero malalim na commitment sa imaheng gusto mong maging bagong identidad mo. At kung gagawin mo ito ng tapat, may focus, mapapansin mong ang bawat kilos, gaano man kaliit, ay nagpapalakas sa bagong bersyon mo. Nang magdesisyon akong maging isang taong iba, matagumpay, respetado, alam kong hindi sapat ang pag-isip o pangangarap. Kailangan kong kumilos na parang ganun na ako. Kahit na sa simula ay hindi komportable, parang artificial. Dahil ang mukhang hindi natural ay ang refleksyon ng lumang paraan ng pag-isip na lumalaban sa pagbabago. At kailangan kong basagin yon. Kaya naman lagi akong nagsusuot ng magandang damit. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili ko. Mayroon akong isang lumang Amerikana, magaspang, mabigat, na masakit sa paa ko, pero suot ko ito ng may dignidad. At ini-imagine ko araw-araw na mayroon na akong mga mamahaling damit. Hindi para magmukhang importante, kundi dahil ang imaheng yun ay nagre-represent ng ayos, respeto, postura. Ngayon, mahigit 60 Amerikana na ang mayroon ako, lahat gawa sa magagaling na tailor, pero ang mas mahalaga hindi ang damit, ang representasyon nito. Kinakatawan nito ang commitment ko sa sarili ko na mamuhay ayon sa bagong larawan ko sa sarili. Iyan ang punto, humanap ka ng mga ugali na nagpapatunay sa bagong imaheng binubuo mo. Hindi kailangang mahal o bongga. Kailangan lang na consistent. Gumising ng maaga. Magbasa araw-araw. Maglakad ng maayos. Magsalita ng malinaw. Tumitig sa mata. Ayusin ang iyong pera. Tuparin ang iyong pangako. Lahat ito ay nagpapalakas ng iyong pagkatao. At mauunawaan ng utak mo na ang bagong imahe mo ay hindi na malayo, nararanasan mo na sa ngayon. Pinatunayan na ito ng science. Isang pag-aaral sa Journal of Personality and Social Psychology ang nagpakita na ang maliliit na kilos araw-araw na nagpapakita ng ninanais na identidad ay may kapangyarihang ireprogram ang utak. Para bang, sa pagkilos na parang ikaw na ang gusto mong maging, nagsisimula kang lumikha ng bagong koneksyon sa utak na nagpapalakas sa bagong identidad na ito. Kaya pala maraming tao ang nakakulong, iniisip nilang magbago, pero ginagawa pa rin nila ang dati nilang ginagawa. At pinalalakas ng utak ang lumang imahe. Ang pagbabago ng kilos ang tanging paraan para baguhin kung sino ka. Ginawa ko ito araw-araw. Minsan pagod na ako. Minsan wala akong nakikitang resulta. Pero nagpatuloy ako. Nagbabasa ako ng mga libro gaya ng How Showmanship Sells ni Elmer Letterman. Kumuha ako ng mga ideya sa postura, ugali at imahe. Ini-imagine ko kung paano kumilos ang mga matagumpay na tao, at sinubukan kong ilapat iyon sa araw-araw kong buhay. Kahit na sa panahong iyon ay naglilinis pa ako ng banyo. Dahil ang ginagawa ko ay hindi tumutukoy kung sino ako. Ang tumutukoy ay kung paano ko ito ginagawa.
Maaari kang magsimula ngayon. Isipin mo, kung ang taong gusto mong maging ay magigising sa lugar mo bukas, ano ang iba't ibang gagawin niya? Paano niya aalagaan ang katawan niya? Kanino siya makikipag-ugnayan? Ano ang hindi na niya titiisin? Ano ang sasabihin niya sa sarili niya kapag tiningnan niya ang sarili niya sa salamin? Sagutin mo yan at kumilos ka ayon doon. Iyan ang exercise. Iyan ang challenge. Sa loob ng 3 araw. Dahil pagkatapos ng 3 araw ng pagkilos na ayon sa gusto mo, mararamdaman mo ang pagbabago. At kapag nagbago ang pakiramdam, magbabago ang kilos. At kapag nagbago ang kilos, magsisimula ng lumitaw ang mga resulta. At saka mo mapapatunayan na lahat ay nagsisimula sa loob. Maraming tao ang nag-isip na kailangan nila ng motibasyon para magsimula. Pero ang kailangan mo talaga ay ang unang hakbang. Dahil ang motibasyon ay hindi dumarating bago ang kilos, dumarating ito pagkatapos ng pagkilos, pagkatapos ng unang resulta, pagkatapos ng unang kislap ng pagbabago. At kailangan mong mag-commit dito ng walang garantiya, ng walang kasiguruhan. Dahil ang kasiguruhan ay darating kapag napatunayan mo sa sarili mo na kaya mo. Nagbago ang buhay ko nang tumigil ako sa paghihintay na maging handa na ako. At sinimulan kong kumilos na para bang handa na ako. At kung may natutunan man ako, ito ay kapag binago mo ang iyong kilos, ang universo ay tutugon. May darating na oportunidad. May darating na tamang tao. May mabubuksang pinto. Hindi dahil sa magic, kundi dahil nagbago ang iyong enerhiya. Nagbago ang iyong frequency. Nagbago ang iyong presensya. At ang mundo ay walang magagawa kundi sumunod. Kaya, sa loob ng 3 araw, mabuhay kang parang ikaw na ang taong gusto mong maging. Kahit hindi pa ito halata sa iba. Kahit nagsisimula ka pa lang. Dahil ang 3 araw na ito ay maaaring maging simula ng isang ganap na naiibang buhay. At ang kailangan mo lang gawin ay ang unang hakbang at magpatuloy sa paglalakad. Naisip mo na ba na ang tingin mo sa sarili mo ay hindi mo naman talaga pinili? Karamihan sa mga tao ay nabubuhay gamit ang identidad na nabuo noong nakaraan, madalas noong pagkabata, batay sa mga opinyon, husga, komento, at karanasan na hindi sumasalamin sa tunay nilang pagkatao. Narinig mo ang hindi para sa iyo yan noong bata ka pa at tinanggap mo iyon bilang katotohanan sa 30, 40, 50 taon. At ang masaklap, hindi mo na tinanong. Na-program na tayo mulat bata pa. Naririnig mo ang tatay mo na nagrereklamo sa pera, ang nanay mo na sinasabing ang mayaman ay makasarili, ang mga guro mo na sinasabing ang tagumpay ay nakukuha lang sa pamamagitan ng diploma, at tinatanggap mo na ito bilang parte ng iyong identidad. Pero kahit kailan hindi mo tinanong, may saysay ba ito sa akin? Totoo ba ito o isang emosyonal na mana lang na walang salaan? Naalala ko nang makilala ko si Ray Stanford. Ang paraan ng pagkilos niya, ang paglakad niya, ang lagi niyang may pera sa bulsa, ang pagsasalita niya ng may kumpiyansa. Napahanga ako. Ipinakilala niya sa akin ang libro na Think and Grow Rich, at parang may bagong pinto ang bumukas. Naintindihan ko na kaya kong isulat muli ang aking code. At ang unang ginawa ko ay ang pagmasdan ang mga paniniwalang tinanggap ko nang hindi namamalayan. Paniniwala tungkol sa pera, tungkol sa tagumpay, tungkol sa kung ano ang posible para sa isang tulad ko. At napagtanto kong wala sa mga iyon ang tunay na akin. Mga piraso iyon ng buhay ng ibang tao na idinikit sa akin. At ito ay nangyayari sa maraming tao. Nilulugar mo ang sarili mo, hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil na-program kang maniwala na hindi mo kaya. At ang pag-ulit ay nagpapalakas sa programang ito. Habang inuulit mo na mahirap kumita ng pera, na wala kang swerte sa pag-ibig, na hindi mo nakukuha ang gusto mo, mas tinatatak ito ng utak mo bilang isang permanenteng pattern. At kapag sinubukan mong gumawa ng iba, sisimulan na itong sabotahin ng sistema mo. Hindi dahil sa masama, kundi dahil sinanay na ito na panatilihin ang pagkakaayon sa imaheng pinaniniwalaan mong totoo. May konsepto sa psikolohiya na tinatawag na cognitive dissonance. Kapag nagkakasalungat ang iyong mga kilos sa imaheng mayroon ka sa sarili mo, sisikapin ng utak mo na ayusin ang lahat. At gagawin nito iyon sa pamamagitan ng pagbabago ng imahe o pagsabotahe sa iyong mga kilos para bumalik sa normal. At alin sa mga opsyon na ito ang mananalo? Ang may mas maraming pag-uulit, mas maraming emosyon, mas malakas. At sadly, karamihan ay nananatili sa lumang imahe. Dahil mas pamilyar ito, mas komportable, mas ligtas, kahit masakit.
Kaya kung gusto mong baguhin ang buhay mo, kailangan mong simulan ang pagreprogram ng imaheng ito sa pinakamalalim na antas. Kailangan mong pagmasdan ang bawat iniisip na nagpapalakas sa lumang identidad at palitan ito ng bago. Hindi sapat ang pag-isip ng positibo paminsan-minsan. Kailangan mong mabuhay na parang totoo na ang bagong bersyon. At ulitin ito ng may intensyon hanggang sa maintindihan ng utak mo na ito ang bagong katotohanan. Sinimulan ko itong gawin bago pa man ako magkaroon ng anumang resulta. Bago pa ako magkaroon ng kumpanya, bago ako magsulat ng libro, bago ako magbigay ng mga talk sa buong mundo. Nililinis ko ang mga sahig at sinasabi ko sa sarili ko, ikaw ay isang leader. Ikaw ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao. Ikaw ay maginhawa. At sa simula ay kakaiba ito, halos katawa-tawa. Pero kinakailangan. Dahil nagtatanim ako ng bagong pattern, bagong kwento. At nangangailangan ito ng pagtitiyaga. Ngayon, ipinakikita ng mga pag-aaral na ang utak ay nababago. Ang tawag ng neuroscience dito ay neuroplasticity. Maaari mong literal na lumikha ng bagong koneksyon sa utak batay sa inuulit mo at nararamdaman mo ng may emosyon. Pero ang lumang pattern ay hindi nawawala dahil naintindihan mo na ito sa iyong isipan. Nawawalan lang ito ng lakas kapag tinigilan mo na itong pakainin ng iyong kilos. At sinimulan mong bigyan ng pansin ang bago. Ang tanong na kailangan mong tanungin sa sarili mo ay, sino ang nagprogram ng imahe na mayroon ako sa sarili ko? At gusto ko bang patuloy na mabuhay ayon dito? Dahil ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa sandaling tanggapin mo ang responsibilidad sa imaheng ito. Kapag tinigilan mo ng sisihin ang iba, ang mga pangyayari, ang nakaraan, at nagdesisyon kang, simula ngayon, ako na ang pipili kung sino ako. Hindi ito kayabangan. Ito ay kapangyarihan. At ito ang kapangyarihang nagbabago. Dahil kapag nagdesisyon kang makita ang sarili mong iba, magsisimula kang kumilos ng iba. At ang mundo ay tutugon dito ng hindi maiiwasan. Sisalamin nito ang iyong ipinapakita. At kung ang iyong ipinapakita ay nagbabago, lahat ay magbabago kasama nito. Hindi ka nakakulong sa iyong kwento. Nakakulong ka sa identidad na iyong kinuha mula sa kwentong iyon. At ang identidad na ito ay maaaring isulat muli anumang oras, basta may lakas ng loob kang tanungin ang lahat ng naprogram sa iyo hanggang ngayon. At magdesisyon, nang may kamalayan, kung sino ang gusto mong maging simula ngayon. Ganito nagsisimula ang pagbabago ng tingin mo sa sarili mo. At ganito, sa loob lang ng 3 araw, ang buhay mo ay maaaring magkaroon ng ganap na ibang direksyon. Dahil hindi ang panahon ang nagbabago ng mga bagay-bagay. Ang desisyon. At ang desisyon ay maaari nang mangyari ngayon. Ang susi sa lahat ng iyong narinig. Simpleng-simple pero may kakayahang baguhin ang buhay mo, ang tingin mo sa sarili mo ang nagdidikta ng hangganan ng mga bagay na pinapapasok mo sa buhay mo. Walang permanente kung hindi mo babaguhin ang pananaw mo sa sarili mo. Lahat ay nagsisimula sa loob. Ang magandang balita. Magagawa mo yan ngayon na. Hindi bukas, hindi next week. Ngayon na. At kung may gumuhit sa puso mo, kung may nag-alab na apoy ng pag-asa, huwag kang titigil dito. Ang susunod na video ay magdadala sa iyo sa mas malalim pang paglalakbay. Isang hakbang patungo sa pagiging pinakamaganda mong bersyon. Para sa mga gustong maging mas magaling kaysa kahapon, patuloy na umunlad, araw-araw, hakbang-hakbang, patungo sa mas maliwanag at mas malakas na sarili. Ito'y isang patuloy na pagtuklas sa sarili, isang landas na nangangailangan ng tiyaga, dedikasyon, at pagsusumikap para maging perpekto. Bawat maliit na tagumpay, bawat pagsubok na nalampasan, bawat aral na natutunan ay nagbubuo ng isang mas malakas, mas may tiwala sa sarili, at mas masayang tao. Tandaan, ang tagumpay ay hindi destinasyon, kundi isang paglalakbay. Bawat hakbang tungo sa iyong pangarap ay nagdadala sa iyo palapit sa katuparan nito, gaano man ito katagal. Ang tiyaga ang susi para mabuksan ang buong potensyal mo, ang pagbabago ng mga hamon sa mga oportunidad para lumago. Maniwala ka sa kapangyarihan ng pagtitiwala sa sarili. Kaya mong lampasan ang anumang hadlang. Gaano man kahirap ang sitwasyon, alalahanin ang iyong walang hangganang kakayahan at ang iyong lakas. Ito'y simula pa lamang ng mahabang paglalakbay at hindi ka nag-iisa. Andito kami para suportahan ka sa bawat hakbang. Ibahagi ang iyong kwento, ipagdiwang ang iyong tagumpay, matuto mula sa iyong mga pagsubok. Sama-sama tayong magbubuo ng komunidad na nagtutulungan, kung saan lahat tayo'y maaaring lumago at umunlad.
Ang paglalakbay tungo sa pagiging mas mabuting bersyon ng sarili ay walang katapusan, puno ng aral at pag-unlad. Salamat sa inyong panonood. Kita-kits sa susunod na video kung saan patuloy nating tutuklasin ang malawak na mundo ng self-discovery at personal transformation. Maghanda para sa mas maraming kaalaman, mas maraming tools, at mas maraming inspirasyon para makamit ang iyong mga pangarap at maging ang pinakamagandang bersyon ng iyong sarili. Sa bawat video, sa bawat hakbang, lalong lalapit ka sa pagkamit ng iyong buong potensyal. At tandaan, ang paglalakbay ay kasing halaga ng destinasyon. Tangkilikin ang bawat sandali, matuto sa bawat karanasan, at ipagdiwang ang bawat tagumpay. Salamat at kita-kits ulit sa susunod na video.